Lodi. Good morning. So for today's vlog, ay ihatid natin si OBR sa kanyang office. Dito nga lang yan sa may bandang Libis. And it takes about 17 kilometers from our current location. So we decided na umalis ng bahay ng 6 a.m. para makaiwas sa traffic sa EDSA para hindi na rin mabore si OBR. And later on, we decided to go on a side trip. Pagkatapos ng office day niya, andito na nga kami sa bandang Cubao. Tinahak namin yung underpass hanggang sa makalusot kami sa San Juan. Nagtuloy-tuloy nga lang yung biyahe namin hanggang sa makarating kami sa Krame. Dito nakapwesto ang Philippine National Police Headquarters. Ilang saglit nga lang ay papasok na kami sa Ortigas. Itong kalsadang tinatahak namin ay tinatawag na Ortigas Avenue. Ang plano nga ay i-drop lang natin siya tapos mag-aantay tayo ng mga 5 oras hanggang matapos ang kanyang office day. Dito nga ay matatanaw nyo ang naglalaki ang mga buildings. Ang diretsyo nito ay Shaw Boulevard na. Pero kakaliwa nga lang tayo after dito sa stoplight. Dito nga ay bumungad sa atin ang liwanag ng sikat ng araw at thankful naman tayo dahil wala ng traffic. Sa mga oras na ito nga ay nakakaramdam na tayo ng gutom. Kahit nag-almusal naman tayo sa bahay, maghahanap na lang tayo siguro ng pwedeng makainan after natin madrop si OBR dahil nagmamadali na rin to. Malapit na kasi ang kanilang call time at ilang minuto nga lang ay narating na namin ng kanyang office. A few moments later. So after nga ng mga ilang oras sa pag-aantay, we decided to go on a side trip at nadaanan nga namin itong magandang tulay na to. So from our current location, our estimated travel time is about 32 minutes. That's equivalent to 14.3 kilometers. Manan nga tayo sa ibad ng Kalye Industriya tapos kakanon ulit. Diretso pa East Bank Road. Hindi nga nagtagal ay nadaanan na natin ang bayan ng Cainta sa Rizal. Pagkatapos nito ay Taytay Rizal na. Dito mga makikita napakaluwag na kalsada. Pero doble ingat pa rin tayo mga idol dahil maraming mabibilis na sasakyan dito. Ilang throttle nga lang ay narating na natin ang butong Francisco Avenue na kung saan ay dire-diretsin mo lang to ay matatagpan mo na ang Tagpuan Lakeview. Pero ang bubukad nga sa'yo ay may mga ginagawang kalsada. Wow! Congrats po! Wow naman! Wow! Wow! At dito nga ay bumungad sa ating isang challenging na daan. Kaya doble ingat lang tayo mga idol. Oh my God! Pagkalagpas nga natin sa maputik at malubak na daan, bubungad sa'yo ay isang matalik na daan na sana ito na ang huli na challenging part ng kalsada. NANI?! Akala ko pa naman patag na. Pero may mas matarik pa pala. Pero wala na tayong choice. Aahunin na natin to. Nakarating na nga tayo sa overlooking place dito sa may Angono. Napaaga nga ata tayo dahil ang bukas pala ng mga sikat na resto dito is around 4:30 p.m. Pero nandito na lang din naman tayo. Maghahanap na tayo ng maganda spot. Dito nga ay may nakapagsabi sa atin na may 24 hours na open. Nalagpasan nga natin to kanina habang packet tayo. At dito nga yan sa may Cafe in the Sky. At ito nga yung pinagmamalaki nilang view. Umakyat nga tayo dito sa may rooftop para masilayan yung 360 views na kung saan ay makikita mo yung city views at ang Laguna de Bay. At dito nga ay ini-enjoy na lang namin yung moment. Nag-order nga lang kami ng rice meal at coffee. Iba nga yung clip ng OBR. Pag may nakita siya magandang view sa TikTok or sa Facebook, i-request siyang puntahan ito. Siyempre, sino pa naman tayo para tumanggi? Kaya ako pa naman yung tipo na rider na kapag inaya mo, talagang pupunta. Parang sa inuman lang kapag nagkaya ka. Hindi totoo yan! Oo siya, let us enjoy the moment.
Dito nga tayo nag-park sa bandang kaliwa. Napag-desisyonan niya namin ni OBR na hindi na kami magtatagal sa lugar. I'll recommend na kapag pumunta kayo dito ay mas maganda siguro kapag gabi or sunset. Wala pa kasi masyadong tao. Kung tayo na pumunta kami, I will take this opportunity also to thank you sa mga supporters. So that's it for today's vlog. Salamat sa pagsama sa ride namin. Kita-kits ulit sa next vlog, next ride. Ingat lagi sa daan, ride safe, and peace out!